Hello mga langga! Welcome back to my channel! So today mga langga ay day off ko. Pero half day lang ako mga langga kasi kahapon, Sabado, nag half day din akong day off kasi pumunta ako ng doktor. Yan, nagpa-check up na naman ako. At yun nga, nakita ko yung result ng aking blood test kasi 'di ba nung nakaraan nag-upload ako na sabi ko pupunta ako ng hospital kasi magpapa-blood test ako. So kahapon, ayun, dumating na nga yung aking result ng aking blood test and thanks God. Ayan, thanks God kasi mga langga, normal siya. Medyo mababa lang yung, hindi naman totally mababa. Siguro mga 2 points na lang magno-normal na siya yung lymphocyte ko. Tapos yung creatinine ko parang 0.8 yata yung pagitan para mag-normal siya. So kaya namang habulin yun, and sinabi naman ng doktor na hindi naman siya masyadong hindi siya masyadong seryoso. And overall noon, kasi parang lahat na ng test ng dugo ginawa sa akin. Kaya lahat-lahat na nandoon. Yun na yun. So, yun lang yung dalawa na medyo tagilid tayo. Pero, hindi naman daw gaan. Tinanong ko yung doktor kung okay naman ba yun. And sinabi niya nga na okay naman. And syempre, mga langga, as usual, babalik tayo. Babalik tayo. Wait lang, tatawid ako. Babalik tayo sa December 2. Check up ko yon. Pero bago mag December 2, mga November 29, kailangan ko na namang magpa-blood test para makita kung kamusta ba yung gamot na iniinom ko. Kasi niresitahan ako ng gamot na naman. Actually, same lang naman yung unang binigay sa akin. Same lang yung ngayon. Kaya lang, gusto lang talaga i-monitor ng doktor kung hindi ba siya, kung ano ba yung side effect niya sa akin sa loob. Ayun. So, ang masasabi ko lang naman na side effect niya, kasi tinanong niya ako kung ano bang nararamdaman ko, kung ano bang side effect yung nararamdaman ko, and sinabi ko na may time talaga na para akong antok na antok. Tapos parang pagkagising ko ng tanghali, 'di ba, nagpapahinga ako ng tanghali mga 1 oras, 1.5 oras yung tulog ko. Paggising ko, parang ayoko nang bumangon, parang gusto ko na lang matulog ng maghapon. Parang gano'n, yung parang may part doon na nanghihina ako. Kaya yun yung ayaw ko naman. Pero yung sa skin ko naman, sa tingin ko naman yung gamot na ininom ko is nag-aano siya, kumbaga nag-e-effect siya sa skin ko. Kasi yung dati, yung bago ako mag-take ng gamot na yon, medyo dumadami siya, tapos pulang-pula. Pero ngayon, may iba na totally nawawala na, yung iba naman pawala na. Kaya lagi ko namang pinagpipray mga langga na gumaling na ako. Tsaka gusto ko kasi pag gumaling na ako, yung fully healed na, yung hindi na iinom ng gamot, no? Siguro so ngayon magme-medication muna talaga kasi kailangan, ano. And malalaman ulit sa December 2 kung kamusta yung aking sitwasyon. So binigyan ako ng gamot ng pang 1 buwan para i-take yun. Ayun. So ang binayaran ko na naman kahapon is 580 yata, 580. May gamot na yun na pang 1 buwan. Tapos yung doctor's fee kasali na rin doon. Yun. Tapos binigyan din ako ng cream pang pahid. And then alam nyo mga langga, bago ko magpunta doon sa pinaka-doktor ko, nagpunta muna ako ng ENT mga langga, sa ear, nose, and throat doctor. Nagpa-appointment ako kasi alam ko na pupunta ako doon ng November 4. So,
nagpa-appointment ako mga langga. Nag-appointment ako through online. Kaya thanks God kasi binibigyan talaga ako ng wisdom ng Lord para magpa-appointment. Kasi yung tenga ko mga langga, siguro ilang buwan ko na rin siyang iniinda na parang may tubig. Tapos ngayon, kunwari ngayon may tubig siya. Tapos after 2 araw or 3 araw, parang okay siya, maayos yung pandinig ko, okay naman. Tapos mamaya babalik na naman. Tapos pag natutulog ako, parang biglang may nagbablock sa pag natulog ako ditong side. Sa right kasing tenga ko yun eh. Pag natulog ako sa right side, tapos syempre nakatagilid ako. Pag matagal ako nakatagilid sa right side, mga langgap, para akong yung tawag nito, para ako yung nabibingi, pero yung isang tenga ko lang, ganon. Kaya sabi ko pero bago ako pumunta ng doktor doon sa sa ospital na dito, sa malaking ospital dito mga langga, nagpupunta ako sa mga clinic, kaso hindi ako nasasatisfied doon sa doktor na yon, kasi yung clinic na yun mga langga, ang tagal kong nag-aantay, siguro 1 oras o 1 oras kalahati bago ako matawag. Tapos pagkaupo mo doon sa may doon sa may upuan niya, sisilipin niya, tapos parang alam mo parang dudungawin niya lang na ganun, may ginagamit siya, pero parang hindi niya binibinat, kumbaga hindi niya talaga tinitignan yung hindi niya binibinat na ganun, alam mo yun, nagigets nyo. Kaya parang hindi ako nasasatisfied, tapos pabalik-balik lang siya, pabalik-balik. Kaya sabi ko, punta na ako ng doktor. Ngayon, natatawa pa ako sa sarili ko kasi gusto ko sanang i-cancel yung ENT doctor na yon mga langga, kasi ayoko sanang magpunta kasi nga inahabol ko yung oras ko doon sa isang clinic na pupuntahan ko doon din sa ospital. Pero sabi ko, nagpa-appointment na rin lang ako, ituloy ko na. So nung tinuloy ko siya, medyo matagal din akong nag-antay, mga 1 oras mahigit din bago ako natawag. Tapos yung doktor, binata pa, mabait siya, binata, tapos parang halos kaedad ko lang. Sabi niya, anong problema? Sabi niya ganun. Tapos sinabi ko dito, yung tenga ko ditong banda, sabi ko, parang may tubig-tubig siya. Tapos may time na nabibingi ako, may time naman na okay siya. Tapos madalas makate, yung alam mo yung makate yung loob. Tapos alam niyo mga langga, nung sinilip niya, nung unang sinilip niya, hindi niya pa magaanong nakita, pero talagang binat niya yung tenga ko, talagang alam mo yung mararamdaman mo at makikita mo talaga na talagang binubusisi niya yung tenga mo na sinisilip, na gamit yung niya, yung aparato niya. Ngayon sabi niya merong something daw sa loob na kailangan tanggalin, tapos parang watery daw siya, parang may discharge na daw siya. Pero bago ako magpunta ng doktor mga langga, hindi naman siya mabaho, hindi naman mabaho yung tenga ko. Kumbaga parang tubig lang talaga siya na Tapos yun na nga, sinilip niya. Tapos sinaksyon niya yung may gamit siyang saksyon. Tapos talagang mararamdaman mo, pag pinasok niya yun sa tenga mo mga langga, kapag nararamdaman mo talaga na may hinihigop. Ngayon, nung unang higop niya, naramdaman ko na tubig yung nahigop niya, medyo tubig yung nahigop niya. Nung pangalawang higop niya, may nakuha siya mga langga, ang laki. Siguro yun, sabi niya sa akin, matagal na daw na nandun sa tenga ko kasi itim na. Sayang nga sana yung pinicturan ko kasi nilagay niya sa tissue, tapos pinakita niya sa akin. Sabi ko, sayang, pinicturan ko sana. Pero hindi ko na papakita sa inyo, kay mama ko lang sana ipapakita. Kaso parang di lang talaga ako makapaniwala na may ganun pala yung tenga ko, kaya pala makati, tapos pabalik-balik. Kaya kailangan pala talagang isaksyon para makuha siya. Ngayon, sabi ko na pagkatapos kong magpa-check up sa kanya, sabi ko, nag-pray na naman ako. Sabi ko, Lord, salamat kasi alam mo yun, natanggal na siya, kaya ngayon okay na yung tenga ko, hindi na siya makati, hindi na siya may tubig-tubig, okay na siya.
lahat maayos na. Tapos sabi nung doktor, pagkaalis ng doktor, kamusta yung pandinig mo, okay na ba? Sabi ko sa kanya, okay na. Tapos sabi niya sa akin na ititest niya daw kung maayos yung pandinig ko, hearing test. Dadaan daw ako ng hearing test. Hindi naman ako natakot mga langga na malaki ang babayaran ko. Ang kinakatakot ko lang kasi nga may pupuntahan pa akong iba. Ngayon, since mabait naman yung doktor na yon, sabi ko sa kanya, pwede bang pupunta muna ako sa isang clinic na kailangan kong puntahan, babalik ako dito at gagawin natin yung test. Ayun, pumayag naman siya. O sige, ay may pupuntahan ka pa pala. Sabi niya sa akin, oo, inuna ko lang yung dito sa'yo. Sabi kong ganun. Pero English yun mga langga, inuna ko lang yung sa'yo. Sabi niya, o sige, sabi niya, pagka ano ko daw, tapos ko daw doon, katok lang daw ako para ma-guide niya ako kung saan ako pupunta. Ngayon, nagbayad ako ng syempre yung doctor's fee, yung gamot, at saka yung hearing test sa pagdadaanan ko. Ang binayaran ko doon mga langga nasa 560. So kung tutuusin, mura siya, no? Compare kapag nasa Pinas tayo. Yung mga test na yan, talaga masasabi nating mahal, ano. Mga langga, kung kayo ay nandito sa Taiwan, kayo ay nagtatrabaho dito sa Taiwan at may mga nararamdaman kayo or kahit wala kayong nararamdaman, pwede kayong magpa-check up kasi napakamura lang mga langga. Yung 500 mo, sabi mo ng 600, NT mo, may gamot na yon, andun na yung blood test, andun na yung doctor's fee. Kung i-convert mo yon sa Pinas mga langga, mga nasa 1,000. Sabihin mo ng 1,1. Yan, 1,100. Yung 1,100 na yon, minsan gamot lang yung nabibili nun sa atin, no? Pero dito mga langga, may gamot at may doctor's fee na yun. Lahat na yun covered na kasi nga meron tayong health insurance. Kaya mga langga, kung wala pa kayong nararamdaman pero gusto nyo magpa-check up, huwag kayong matakot. Huwag nyo na rin hintayin na may maramdaman pa kayo bago kayo magpa-check up. Kasi talaga, health is wealth mga langga. No, huwag nyo akong gayahin na pinalala ko muna yung sitwasyon ko bago ako magpunta sa doktor. Although, nagpupunta naman ako sa mga clinic, kaso nga lang yung mga clinic na kasing napupuntahan ko medyo hindi seryoso. Mas maganda talaga pag pupunta ka ng malaking ospital. Kasi kunti lang naman yung difference ng bayad. Kapag pupunta ka ng clinic, mga nasa 250, 150, 100 yung bayad ng clinic. May gamot na rin yun. Kaso nga lang, hindi naman na-check lahat. At least sa hospital, pagbabayad ka ng sabihin mo ng 600, pero na-check naman lahat. Tapos talagang makikita mo talaga yung improvement ng katawan mo. Kaya yun. At pagpasensya nyo ng aking mukha kasi hindi pa ako nag-aayos. Sa church na ako mag-aayos. At ayun na nga. So punta muna ako ng church namin. Dami ko ng chika sa inyo, no. Hindi kasi ako nakapag-vlog kahapon mga langga. Gawa ng nagmamadali ako. Tapos ang dami-daming tao sa ospital. Ayoko din naman na agpanta ako dyan. Ag-video-video, diba? At saka privacy din nila kasi yon na hindi makita yung mga mukha nila. Kasi hanggat maaari mga langga, kapag nagbibideo ko, gusto ko wala ko sa crowded people. Unlike kapag nasa tourist spot ako dito sa Taiwan. Pero pag yung magbibideo-video ako tapos maraming tao, kasi kumbaga bawal kasi dito, hindi naman totally bawal, pero kapag nakita kasi ng taong yun tas hindi siya na-inform na kasali pala siya sa video tapos na in-upload mo sa social media mo, tapos napanood nila, tapos nakita nila yung mukha nila, pwede nila akong idemanda. Kaya yun yung kinakatakutan ko. Kaya tignan nyo kung magbibideo ako yan, ganyan, dito ako nagbibideo madalas, 'di ba? Kasi nga walang masyadong tao or ako lang talagang tao ngayon dito. Kaya hanggat maaari yun yung talagang ginugusto kong content or part ng video ko na ako lang yung nakikita nyo. Or kung may makakita man kayo, at least may permission yun na kasali siya sa video ko tulad ng mga ka-churchmate ko, mga kaibigan ko dito, mga nakakasama kong gumala, gano'n, nakakasama ko sa day off ko. Yun talaga may permission na minsan sila pa talaga yung nagsasabi na mag-vlog ka, gano'n. Pero pag yung mga Taiwanese na mga isali-sali ko, parang hindi ko pa siya ayokong gano'n kasi baka mamaya
Baka mamaya magkakaso pa tayo, mapauwi pa tayo ng di oras. So, ayun mga langga, pauwi na ako at alas 2 ng tanghali ay ng hapon dito ngayon sa Taiwan at ako ay pauwi. Grabe ang init. Sobrang init. Pero medyo malapit naman na tayo. Yan. So, kagagaling ko ng church. Pagkatapos ng church namin, kumain ako. Tapos nakipag-chismis ng konti. Tapos, ayun. Umuwi na. Half day lang kasi talaga ako. Ayoko namang mag-extend. Gusto ko man mag-extend. Kaso, baka mapagalitan tayo at hindi na tayo mapagbigyan sa susunod. Kaya dapat talaga sumunod tayo kung ano yung napag-usapan, yun dapat yung susundin. So hinihintay ko lang mag-green light para makatawid na ako at pagkatawid ko dito medyo malapit na lang. Sana makaidlip pa ako no pag-uwi ko. Ayun, nag-green light. Nakikita niyo yung araw mga langga. Sobrang init, di ba? Tapos hindi pa ako nag-sunscreen. Di ba? Bali, feel na lang natin yung pagbebisikleta natin. Parang madilim yung sa may mukha ko. Okay lang yun para hindi nyo makita yung mukha ko. Parang yung kinain ko sa church, nawala din lang. Wala kasi yung bike na mabilis, mga langga. Ayaw aksipin yung yo-yo card ko, mga kaasar. Kaya ang ginamit ko tuloy yung normal bike lang, hindi yung mabilis. Dapat yung mabilis na bike yung gagamitin ko eh. Sana kanina pa ako nakarating sa bahay. Hinihingal na tuloy ako. Alam nyo mga langga, dito sa lugar namin, may malapit kasing high school na senior high school na ano dito, paaralan dito sa amin. O parang ano, walang elementary doon, parang mga high school na yung mga yun eh. Kaya dito sa lugar namin, maraming mga building na yung building na yon, yun yung mga tutor. Yan. Mga nagtututor. Tapos, kada lumalabas ako ng mga bandang 8, ganyan. Makikita mo yung mga estudyante, katatapos lang ng tutor session nila. Kaya, alam mo yon, sa atin, di ba, diyan sa Pinas, yung mga high school bihirang nagpapa-tutor. Pero dito mga langga, ang daming nagpapa-tutor. Daming nagpapa-tutor dito sa lugar namin. Makikita mo puro mga high school na talaga sila. Kaya nakakatuwa kasi samantalang yung mga high school dyan sa atin, di ba, nagbubulakbol, ganun. Pero dito sa atin, dito sa amin, hindi. Maraming, dito, pwede na ata tumawid. Maraming, makikita ka na talaga nagpapatutor. Tapos yung mga, nakikita kong mga karatula ng mga tutor na dito, English, tsaka mathematics. Pero meron naman sigurong buong subject, pero parang specialized lang siguro nila yung math tsaka English. Yung malapit dun sa bahay ng amo ko, math. Pero yung dito sa bandang malapit 7-Eleven, English yun, dalawang building yun magkatapat. Tapos dun sa nadaanan ko kanina, meron na naman dun. Kaya nga nasabi ko na maraming nagpapa-tutor. Tatawid na ako. Maraming nagpapa-tutor dito. Ayan pala, Ching Cheng High School.
Yun pala yung malapit dito sa amin, Chincheng High School. Ang ganda ng school na to. Laki-laki. Dito ko pinapark yung bike sa gilid ng school. Kasi, kasi dito yung balikan ng mga bike na nire-rent. So mga langga, naglalakad na ako kasi nga naibalik ko na yung bike. At sabi ko nga, medyo malapit na rin. Grabe, sobrang init mga langga. Feeling ko naluto yung peslak ko. So hindi ko alam kasi yung isang amo ko yung umuwi ngayon yung kapatid na babae nung pinakaamo ko. Pero tingin ko naman gising na yun si ako kasi alam niyang uuwi ako. Grabe. Ayan, makulimlim na. Ayan, may lilong na sa wakas. Grabe, sobrang init talaga. May palaro sana kami ngayon, basketball. Kaso, hindi ako nakapunta. Kasi nga, may pasok. Kailangan ko umuwi. Siguro sa 19, magde-day off na lang ulit ako. Next week, pahinga ko muna. Hindi muna ako lalabas. Sa 19 na ako lalabas. Kasi, alam nyo na, pag lumalabas kasi ako mga langga, hindi ko naiiwasang bumili-bili, ganun. Kaya hanggat maaari, ayoko lumabas. Kasi pag lumabas ako, nga, ubos na naman budget. Parang late ngayon ng winter. Kasi supposed to be, November na, dapat malamig. Kaso hindi pa rin. Ayan, malapit na ako sa lugar namin. Sa bahay ng amo ko. Grabe talaga. Sobrang init. Hindi na nga pala ako nag-face mask mga langga kasi kita nyo naman yung mukha ko, pawis na pawis na. Pag nag-face mask pa ako, nga na. Diba? Yan po. Kita nyo, sobrang init, diba? Ang init-init pero enjoyin na lang natin yung lakad natin for today's video. Yan. And ayun, medyo malapit na rin ako sa bahay ng amo ko. So dito ko na i-end ang aking vlog for today. Ayan. And salamat sa inyong suporta at panonood ng aking mga videos. Ayun lang. Bye-bye!